ng pagsinta. Ang bulaklak ang kagaya, nahamog ang pag-asa. Tunawin ang madlang sala at lahat ng pangamba. Tagabigay ng ligaya, kami punuin mo na. Naliligid ka ng galak, sinag mo'y namamarak. Sa palibot mong marilag ay nagpupurin lahat. Bundok parang gilid gubat, bulaklakan at dagat. Maging awit at lagaslas, puri sa'yo ang saad. Nagpapatawad kang tunay at laging mapagbigay. Batis ng tuwang pamumuhay at ng kapahingahan. Ika'y amang mapagmahal, kapatid ang karamay. Sa pag-ibig ay turuang may kagalakang banal. Kami samahan sa awit na nanggaling dyan sa langit. Magharian ng pag-ibig, malang magkakapatid. Sa paglakad ay ihimig, tagumpay sa ligalig. Sa tuwa't mapagwaging tinig, samahan sa pag-awit. Amen. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayaligman, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na magalit yaong karagatan, at ang mga urol mayanig magimbal. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa isang maganda at mapagpalang umagang ito. Kami po ay inyong gabayan at basbasan nyo ng inyong banal na Espiritu upang aming pong maunawaan ang nais yung ipahatid sa amin. Ito lamang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapat ang Diyos, banayad sa pagkagalit. Ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos at ating kapwa at sa kapaligiran. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubus-lubusan.
Muli aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong umaga na binigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa buong magdamag ng pag-iingat. Salamat din po sa mga araw na lumipas na kami hindi niyo pinapabayaan. Patuloy na sinasamahan Panginoon sa matinding mga hamon na amin pong mga naranasan sa buhay. Ang patuloy na naranasan naming krisis, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong walang hanggang pagpapala. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang sa anumang mga hamon kami ay manatiling matatag. Sa pagkakataong ito at sa umagang ito, Panginoon, ang nais namin ay mabigyan namin kayo ng mataas na papuri at pagsamba. Mabigyan namin ng kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Sa pagkakataon ding ito, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap nawa ang aming pagsamba sa iyo. Amin din pong inilalapit at pinagpapasalamat ang mga kaarawan ng aming mga kapatid. Dinadalangin namin, O Diyos, na pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, kasama po ng kanilang pamilya, Panginoon. Sa mga nagdiwang, magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Dalangin namin, Panginoon, si Tatay Tuning, si Jeric Toraso at si Mary Rose Lau. Dalangin po namin sa kanilang buhay, O Diyos, sa pagsapit ng kanilang kaarawan. Naway puspusin mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon, ng iyong pagpapala. Samahan mo sila, Panginoon, sa bawat araw ng kanilang buhay, anuman ang kanilang mga kahilingan, mga panalangin, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na kayo din ang magbibigay ng katugunan nito at pagpapala sa kanilang buong pamilya. Dalangin din namin, O Diyos, maging ang pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal ni na Bob at Lalaine Bigueras, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat sa kanilang buhay bilang mag-asawa, bilang pamilya, Panginoon, kayo ang isang patuloy na magiging sentro. Nawa, O Diyos, ay samahan niyo po sila at gawin niyo pang lalong matibay, matatag ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at bilang pamilya, Panginoon. Naway patuloy kayo magpakahayag sa buhay ng mga kapatid namin ito na makita nilang iyong dakilang plano. Maranasan po nilang iyong dakilang pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa kanilang buhay bilang isang pamilya at mag-asawa, Panginoon. Ganoon din, O Diyos, kami po ay lumalapit at dinadalangin ng mga kapatid namin na naghahanap buhay sa ibang bansa. Ingatan mo sila, Panginoon. At ang iba sa kanila, O Diyos, ay bumalik na din po sa ibang bansa para maghanap buhay. At ang iba sa kanila ay matagal na rin po, Panginoon, na naghahanap buhay at nais din na sila ay makauwi, makapagbakasyon, Panginoon. Subalit sa panahon ay tila ba naantala ang kanilang pag-uwi, O Diyos. Kaya ingatan niyo po ang aming mga kapatid sa kanilang paghahanap buhay. Gabayan niyo sila, Panginoon, at samahan, kasama, Panginoon, ang kanilang buong pamilya. Ganun din, O Diyos, ay dinadalangin namin ng mga kapatid namin na may mga karamdaman. Diyos na manggagamot, Diyos na lumikha sa amin, Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti sa amin, Panginoon. Dinadalangin po namin ang aming mga nararamdaman sa katawan, anumang sakit ito, O Diyos, naway padaluyin niyo po ang kagalingan. Maring ang ilan po sa aming mga kapatid ay mabigat ang kanilang nararamdaman. Kayo nawa ang magbigay ng kagaanan, Panginoon. Kayo nawa ang magbigay ng kaaliwan. Kayo din na po, Panginoon, ang magbigay ng mga kaparaanan, lalo na ang mga gamot o mga medikasyon para po sa paggaling ng kanilang mga karamdaman. O Diyos, patuloy naming pinapanalangin, maging ang aming iglesia sa amin pong mga gawain through online. Diyos na dakila,
Pagpalain niyo po ang mga gawaing ito na maging daluyan ng kalakasan, maging daluyan ng pagtatag at pagiging matibay ng aming pananampalataya. Bagamat sa mga pagkakataong ito, O Diyos, kami ay umaasa, tumatanaw at nananampalataya na darating din po ang panahon na muli pong maibabalik ang mga nakagawian po naming gawain, mga ministeryo na kami po ay sama-sama na naglilingkod sa iyo. But sa pagkakataong ito, Panginoon, dinadalangin po namin ay ihanda niyo po ang aming mga sarili at gawin niyo pong matibay ang aming pananampalataya at hindi nawa mawala ang apoy sa aming puso ng paglilingkod at pagsunod sa iyo, Panginoon. Alam namin sa mga panahong ito, O Diyos, kayo ay gumagawa at kumikilos sa amin pong mga kalagayan. Ganon din, Panginoon, ay patuloy naming itinataas sa iyo ang amin pong naranasan na dulot ng COVID-19. Sa iyo lamang kami umaasa, Panginoon. Kami iyong yakapin, kami iyong samahan, Panginoon. Ingatan, lalo na, Panginoon, ang aming mga frontliners. Ingatan niyo po sila na very prone sa sakit na COVID-19. Ingatan niyo sila, Panginoon. At dalangin din namin maging ang mga pangangailangan po ng mga tao, lalo na po ang mga nawalan ng trabaho, na kinukulang sa kanilang pangangailangan, maging ang kagalingan sa mga tao na infected ng coronavirus, Lord God. Alam namin, Panginoon, na in this times, Lord, naranasan po namin ang iyong kamay na mapagpala, ang iyong kabutihan ay hindi po nagbabago kailanman. Panginoon, sa mga panahong ito, sa pagkakataong ito, kami ay lalong lumapit at magtiwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan at maranasan, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang iyong pagtuturo, Panginoon, sa kalagayan na amin po mga pinagdadaanan sa buhay. Panginoon, itinataas po namin sa iyo maging ang kahilingan at panalangin ng bawat isa po sa amin sa umagang ito. Tinataas po namin ng buong pananampalataya sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan, kayo ang Diyos na puno ng pagpapala. Kaya ang aming ding pong panalangin sa mga oras na ito ay mabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian, mabigyan po namin kayo ng kapurihan, mabigyan po namin kayo ng mataas na pagsamba. Muli maraming salamat, O Diyos, at ang lahat ng ito ay binabalik namin na may pagtitiwala at pagpupuri sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po ay makibukas sa aklat ng awit 114, verses 1 to 8. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto ay kanyang inilabas, nang ang lahing ito ay bansang dayuhan, lahat ay lumikas.
Ang dagat ng tambo nang ito'y makita, nagbigay ng daan magkabilang panig ng ilog ng Jordan ay tumigil naman. Ano ang nangyari at ikaw, o dagat nagbigay ng daan? Ikaw, ilog Jordan, bakit ang tubig mo ay tumigil naman? Ikaw o daigdig sa harap ni Yahweh ngayon ay manginig. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Tayo pong lahat. Sa malaking bato, nagpabukal siya ng saganang tubig at magmula roon, ang tubig na ito ay nagiging batis. Ating pong buksan ang Biblia sa aklat ni Mateo 18:21-35. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, pinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyon. Dahil siya'y walang pangbayad, iniutos ng hari na pagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Pinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ang Diyos ang nagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng mabuting balita. Isang pumapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Muli po ay kamusta po tayo sa ating mga tahanan. Nawa po ay tayo ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po muna ay manalangin
Aming Diyos, kami po ay patuloy niyong patnubayan at biyayaan niyo po ng karunungan sa amin pong pagbubulay ng iyong banal na salita. Amen. Natandaan pa po ba natin ang mensahe noong isang linggo? Yan, tayo muna, recall natin. Ano nga po ba ang mensahe natin noong isang linggo? Ito nga po ay matagpuan sa Matthew 18:15, yan, 15 to 17. Ito po ay patungkol sa pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan. Yung pupuntahan nyo, mag one-on-one, humanap ng saksi kung hindi pa maayos, and then dalhin sa simbahan upang ito ay maayos. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang ating pong mensahe ay may kaugnayan pa din po sa mensahe natin ng isang linggo. Ito naman ay patungkol sa pagpapatawad. Siguro naman po, lahat tayo ay dumaan sa mga ganitong sitwasyon ng ating buhay at patuloy tayong nakakaranas upang subukin ang hangganan at lalim ng ating pagpapatawad sa ating kapatid o sa ating kapwa. Ang mensahe po ngayong umaga ay may pinamagatang pusong mapagpatawad. May kwento po tungkol sa magkaibigan na si Juan at si Pedro. Sila po ay matagal nang magkaibigan. Isang araw po ay naisipan nilang pumunta sa tabing dagat. Sa gitna po ng pamamasyal, nagkaroon po sila ng alitan. Sila po ay naghaway, nagtalo. Magkaiba ang kanilang puro-puro ukol sa isang issue. Napikon si Pedro at sinampal niya sa mukha ang kanyang kaibigan na si Juan. Nasaktan si Juan, ngunit hindi siya umimik. Sinulat niya sa buhangin. Anong sinulat sa buhangin? Sinampal ako ng aking kaibigan sa mukha. Magtataka ko kayo, bakit kaya sa isinulat sa buhangin nitong si Juan, na sinampal ako ng aking kaibigan sa mukha? Bakit kaya sa buhangin ang kanyang napili? Malalaman po natin yan mamaya. Patuloy silang naglakad hanggat naisipan nilang maligo sa dagat. Hindi umano'y napunta si Juan sa malayo at nagsimula siyang malunod. Ano kaya ang ginawa ho ni Pedro? Pinabayaan na lang kayang malunod ang kanyang kaibigan? Agad-agad lumagoy si Pedro sa kinaroroonan ni Juan upang sagipin ito. Nang makahinga at makabangon na sa takot, kumuha si Juan ng bato. Ano kaya ang ginawa sa bato? Pinukpo kaya ito sa ulo ni Pedro? Inuukit niya ito. Ang nilagay po ni Juan sa bato, iligtas ako ng aking matalik na kaibigan. Yan. Dati, nung siya'y sinampal, isinulat sa buhangin. Ito naman siya ay niligtas, isinulat niya sa bato. Tinanong ni Pedro si Juan, "Nung sinaktan kita, bakit sinulat mo sa buhangin? At nang iligtas kita, anong dahilan? Bakit sinulat mo naman sa bato?" Ano nga ho kaya ang dahilan, mga kapatid? Abangan po natin sa isang linggo ang sagot. Hindi ho, joke lang. Wika ni Juan, nung sinaktan mo ako, sinulat ko ang pangyayari sa buhangin upang mapawi ito ng alon ng pagpapatawad. Napakaganda naman po pala. Kaya ko isinulat sa buhangin upang ito daw ay mapawi ng alon ng pagpapatawad. Kaya nga, ang sarap naman nun. Meron palang ibig sabihin. Isinulat sa buhangin. Sa kabilang dako, ilugit
ko ang dakilang ginawa mo sa akin sa bato, sa alaala ng aking puso, upang hindi ito mabaon sa libot. Yan. Kaya ho pala sa bato ay upang manatili ito sa kanyang puso. Siyempre, bato yun. No? Tunay nga po, no, mga kapatid, na ang pagpapatawad ay isang mapaghamon at mahalagang desisyon sa isang tao. Katulad po ng isang maikling kwento, napakaganda, na isinulat niya sa bato ay sa buhangin ang nagawa sa kanya, no, ni Pedro, upang ito nga daw ay mapawi sa buhangin, no, mapawi ng alon ng pagpapatawad. Pero isinulat niya sa bato upang manatili. Ibig sabihin nun, mga kapatid, yung mga hindi magandang nagagawa ng ating kapwa sa atin, mas mainam na ito po ay inaalon ng pagpapatawad. Hinahayaan nating makalimutan. At ang mga magandang bagay naman po ay atin po dapat ingatan sa ating puso. Hindi po madali, no? At ito ay mapaghamon na tayo ay maging mapagpatawad. Sapagkat nangailangan po ito ng buong pusong pagtanggap at pag-unawa sa kamalian ng iba. Tayo po, no, mga kapatid. Ilang beses na po bang nasubok ang ating kakayahan at hangganan na magpatawad? May iba nga pong nagsasabi na pinapatawad kita, subalit, no? May karugtong pa yun, subalit hindi ko makakalimutan ang iyong ginawa. Aray ko po. Tama ho ba yun na magsabi tayo sa ating kapwa, pinapatawad kita, subalit hindi ko makakalimutan ang masama mo ginawa? Sa palagay ho natin ay tila ba hindi pa tayo lubusan nakapagpapatawad. Maaaring gusto nating magpatawad, subalit hindi pa ganap. Pero ano nga po ba? At paano nga ba tayo dapat magpatawad? Kapag tayo ay nagpatawad, ay handa din nating kalimutan ang hindi po magandang nagawa ng ating kapwa sa atin. Ika nga forgive and forget. Magpatawad tayo at kalimutan. Hindi ho forgive and remember the pain. Hindi ho ganon. Ano nga ho ba ang pinapaunawa ng Diyos sa atin patungkol sa pagpapatawad batay sa ating teksto ngayong umaga? Tatlong bagay po. Unang-una, ang pagpapatawad ay walang hanggan. Ika nga forever. Walang hanggan daw. Anong sabi sa verse 21 hanggang 22? Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, 70 ulit na 7. Ilan po ba yun? Kung magaling tayo sa math, ilan po ba ang 70 times 7? 490 times. Ang sagot po na baka 7 ay ibig sabihin po doon ay pinasobrang bilang. Ibig sabihin ay walang limitasyon at walang hangganan ang ating pagpapatawad sa ating kapwa o para sa mga taong nagkasala sa atin. Ang tanong, paano kung hindi nagsisisi? Ang pagpapatawad ngay ibinibigay sa mga nagsisisi. Kung tayo pinatawad kung tayo humihingi ng tawad sa Diyos, tayo ay patatawarin ng Panginoon. At tayo din naman, kung tayo hihingi ng tawad sa ating kapwa o may humihingi ng tawad sa atin, dapat tayo magpatawad.
At para po sa mga kung taus-puso po, no? Kung taus-pusong nagsisisi ang nagkasala, yan, ibibigay po natin ang kapatawaran para sa kanila o para sa ating kapwa. Sinabi po ni Jesus na tayo magpatawad ng 77 o 77 na ulit, nakakabulol pag Tagalog, no? Nang ibig sabihin lamang po nito ay dapat tayong magpatawad nga ng walang hanggan. At sabi nga po ni Jesus, no? Be merciful as my Father is merciful. Do not judge and you shall not be judged. Ito po ay paalala at hamon ng Diyos sa atin. Magpatawad ng walang hanggan. Sa pagkakataon po, no, mga kapatid, na tayo po ay nagdadalawang isip na magpatawad sa ating kapwa, ating pong alalahanin ang sinabi ni Jesus na ilang beses ba tayo dapat magpatawad? 70 times 7 dapat tayo magpatawad. Ibig sabihin nun ay walang hanggan. Pero may pagkakataon, no, mga kapatid, tayo po ay mapagbilang sa ating kapwa. Meron tayong sinasabi na isa na lang, dalawa na lang, isang-isa na lang. Ganun tayo. Ibig sabihin, nililipitahan po natin yung pagbibigay natin ng kapatawaran sa ating kapwa. Yung katotohanan naman, no, mga kapatid, ay mapaghapon po talaga na tayo ay magbigay ng kapatawaran. Lalo na nga ho, depende sa level o bigat ng mga nagawa ng ating kapwa sa atin. Kaya ho, hindi ho ganun nga na madali ang magpatawad. Ito po ay sa biyaya ng Panginoon. Pero ang paalaala po sa atin, magpatawad ng walang hanggan. Sapagkat para sa kanila ho, base dito sa ating teksto, hanggang pagkatatlo, yan, pwede pa magpatawad. Pag lumampas na, pagka 4, 5, 6 hanggang 7, kailangan na nga ho yung mga witness ho dito. Kaya ho yung 7, parang maximum na po yun eh. Kaya ang tanong ho ni Pedro, ilang beses niya bang patatawarin ang kanyang kapatid na nagkasala? Subalit anong sabi nga ng Panginoon? 70 times 7. Magpatawad ng walang hanggan. Pangalawa po, magpatawad tayo upang tayo ay patawarin din. Ano ang sabi sa verse 28? Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya. Ng ilang daang piso, sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. At ang sabi nga sa verse 29, lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Itong lalaking pong ito na nagalit sa kanyang kapwa lingkod, siya po ay pinatawad ng hari sa kanya pong utang na milyon. Sabi nga milyon-milyong piso. Samantalang yung kanyang kapwa lingkod na may utang lamang ng 100, no, ay hindi niya po pinatawad. At ito'y kanyang pinabilanggo. Kaya nang malaman po ito ng ibang lingkod, nagsabi sa hari, nagsumbong, siyempre sumaba ang loob na siya'y pinatawad sa napakalaki niyang utang. Ang laki nga ho ng ibinigay sa kanya na pinautang sa kanya. Pero ano ho ang nakakalungkot doon? Itong lingkod na pinatawad ng hari ay hindi po siya marunong magpatawad. Dahil hindi siya marunong magpatawad, hindi din po siya pinatawad ng hari nang malaman po ang kanyang ginawa. Kaya ano po ginawa sa kanya ng hari? Siya po ay binilanggo hanggang sa mabayaran ang kanyang utang. Sa kanila pong panahon, mga kapatid, sa teksto, sa context po nila, kapag po may utang ang isang lingkod o isang alipin, ay pwede pong ipagbili
Ipagbili siya, pati ang kanyang buong pamilya, ibenta ang kanyang iba pang ari-arian, hanggang siya po ay makabayad. Pero napakabait nga po ng hari. No? Bakit to? Sapagkat nahabag ang hari sa kanya at siya'y binigyan ng pagkakataon. Subalit ang lingkod na ito ay hindi marunong magpatawad. Kaya paalala sa atin, no? Magpatawad tayo upang tayo ay patawarin din. Ano yung sabi sa Lord's Prayer? Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Napakaliwanag po yun. Kung tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa ating Diyos at tayo po ay pinatawad ng Panginoon, marapat lamang po na tayo po ay magpatawad din. Maliwanag na tayo po ay unang pinatawad ng Diyos, kaya marapat lang na tayo po ay marunong at dapat magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Tandaan po natin, tayo ay patatawarin ng Diyos. No? Tayo po ay patatawarin ng Diyos kung tayo ay marunong magpatawad sa ating kapwa. Subalit, kung tayo naman po ay hindi marunong magpatawad sa ating kapwa, tayo din po ay hindi patatawarin ng ating Diyos. Pangatlo ay magpatawad ng taus-puso. Anong sabi sa verse 35? Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. No, magpatawad daw ng taus-puso. Ano ho bang ibig sabihin ng pagpapatawad ng taus-puso? Ang pagpapatawad po ay nangangailangan ng buong pusong desisyon. Ano nga po ba ang ibig sabihin nito? Kapag tayo po ay nagpatawad, ay hindi nga lang daw po sa salita. Hindi tayo nagsasabi na, sige na, pinapatawad na kita. O pasigaw pa, no? O baka dahil nakulitan na. O maaaring nagsabi nga, pinapatawad na kita. Hindi ho natatapos sa salita ang ating pagpapatawad. Hindi lamang po salita ang kasama doon, kundi kasama nito ang ating puso na handang magpatawad sa anumang nagawa sa atin ng ating kapwa. Yung hindi na tayo manunumba, yung hindi na po natin ibabalik ang mga maling nagawa ng ating kapwa. Alam nyo, ganun tayo no? May mga tao, may pagkakataon po tayo talaga na sabi nga, past is past. Ang mga nagawang hindi maganda ng ating kapwa, minsan sa pamilya, sa kaibigan, sa iglesia o sa kakilala natin, o sino man po na atin pong na-encounter. Napakahalaga po na pag tayo po ay nagpatawad na, ay huwag na po natin babalikan ang nakaraan. Hindi ibabalik pa yung mga issue. Kaya mapapakatuloy sa ulo eh. Sabi na, akala ko ba ako ipinatawad mo na? Subalit siguro nga ako, no, may pagkakataon na pagka meron di pagkakaunawaan, ay naaalala pa ang mga nakaraan. Pero sabi nga, ano doon sabi sa maikling kwento natin kanina, ang aalalahanin natin, ang itatanin po natin, ay ang maganda, ang mabuting bagay na nagawa ng ating kapwa. Huwag po natin aalagaan ang ihihinto sa ating puso ang mga hindi magandang nagawa ng kapwa sa ng ibang tao sa atin. Lalo na nga, ito naman ay malapit po sa atin, mga kaibigan o mga mahal natin sa buhay. Yung pala akala natin nung tayo ay nagpatawad na o sila ay pinatawad na natin. Subalit naroon pa pala. Ang pagkapatawad po ay mula sa ating mga puso. Kailangan po nating kalimutan ang lahat ng hindi magandang nagawa ng ating kapwa. Ang pagkapatawad ay nagpapahilom ng napakasakit at malalim na sugat dahil tinutulutan nitong pawiin ng pagmamahal ng Diyos ang galit sa ating puso at isipan.
Inaalis nito sa atin ang hangaring maghiganti at magtanim ng sama ng loob. Nagbibigay puwang ang pagkapatawad sa pagkapanalisan, sa pagkapagaling at pagpapalakas ng ating pagmamahal una sa ating Diyos at sa ating kapwa. Kaya anong hamon sa atin, mga kapatid? Nais po ng Diyos na tayo po ay patuloy at walang sawang magpatawad sa ating kapwa. Tayo ay magpatawad upang tayo ay patawarin din ng ating Diyos at magpatawad ng bukat sa ating puso. Masarap pong mabuhay. Napakasarap pong mabuhay nang wala tayong kagalit o kasamaan ng loob. Subalit hindi naman natin maiiwasan na tayo po ay nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Subalit ipinapaalala po sa atin, mga kapatid. Hindi po tayo lugi. Hindi tayo ang lugi kung tayo po ay laging nagpapatawad. Huwag nating bilangin ng ilang beses nating pagpapatawad sa ating kapwa sapagkat kung tayo man ay tunay na nagpatawad, ang Diyos ang siyang nabibigyan ng kaluwalhatian. Nagdudulot din ito ng kapayapaan, ng kagaangan sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating mga buhay. Pinapalaya natin ang ating sarili buhat sa pagkakulong sa puot at galit na ating naramdaman. At higit sa lahat, tinuturuan din po natin ang iba na gawin sa kanilang kapwa o sa iba ang magpatawad. Kaya mga kapatid, hilingin po natin sa Diyos ang pagkakaroon ng puso mapagpatawad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matagunan ang pangailangan ng ating tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapala na inyong binibigay sa amin. Muli, Panginoon, amin po itong ibinabalik sa inyo at basbasan nyo upang amin po pong matanggap ang inyong masaganang pagpapala ng liglig at umaapaw. Buksan niyo po ang durungawan ng pintuan at ang bintana ng inyong kaharian. Ito lamang ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kapahayagan ng pananampalataya ng QCP. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay kumikilos upang gawing isang bagong nilalang kay Kristo ang bawat tao at ang buong daigdig na maging kanyang kaharian, kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay nagahari. Ang kaharian ng Diyos ay naroroon kung saan ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay binabahagi, ang pagpapagaling ay binibigay sa may mga sakit, ang pagkain ay binibigay sa nangugutom, ang liwanag ay binibigay sa mga bulag, at ang kalayaan ay binibigay sa mga bilanggo at inaapi. Ang siyang pumukaw sa ating
kalikasan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Pag-ibig ang siyang buklod nating di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating paghayo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat o Diyos sa iyo pong pagsama sa amin sa araw na ito, sa amin pong pananambahan. Salamat din po sa mensahe na amin pong napakinggan, sa patuloy na pagpaalaala sa amin, Panginoon, na kami bilang iyong mga anak ay patuloy na magpatawad sa aming kapwa anuman ang kanilang nagawa. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng puso na handang magpatawad, puso na handang umunawa at tanggapin anuman ang mga kakulangan o anuman ang mga naging pagkakamali ng aming kapatid o ng aming kapwa. Salamat sapagkat pinapaunawa mo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng pagpapatawad. At kung paanong kami iyong pinatawad, ay marapat lang din na kami magpatawad sa iba o sa aming kapwa. Sapagkat ang pagpapatawad ay napakalaki ng naidudulot nito sa aming mga buhay, maging sa aming kapwa. At maging sa iyo, Panginoon, na mabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian. Salamat, Panginoon. At muli kami ay tumadalangin at lumalapit sa iyo. Hinihiling namin, Panginoon, na sa mga araw na aming haharapin, sa panibagong linggo na iyong ibibigay sa amin, kami iyong samahan, kami iyong gabayan, kami iyong patnubayan. Kami, O Diyos, ay patuloy na gamitin mo upang masunod ang iyong dakilang kalooban sa aming mga buhay. Hinihiling namin, O Diyos, na iyong nga pong ipagkaloob at igawad ang iyong dakilang pagpapala. Maranasan namin, O Diyos, ang iyong dakilang pagmamahal. Maranasan namin, O Diyos, ang iyong dakilang pagpapala
sa kabila ng krisis na amin pong nararanasan. At higit sa lahat, O Diyos, kami lalo mong pagkalooban ng pusong handang magpatawad. Salamat, O Diyos, ang iyong paggabay, ang pakikisama ng banal na Espiritu ay patuloy na sumaamin nawa. Pagpalain ka nawa't ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa't subaybayan, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. Muli mga kapatid, isang pumapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Naway magkaroon tayo palagi ng pusong mapagpatawad sa Diyos ang papuri.